So, purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Maraming salamat sa Panginoon at sa araw na ito ay patuloy tayong nagagamit ng Panginoon sa kanyang gawain na kung saan ang kanyang mga salita ay patuloy nating maipahayag sa lahat ng mga tao upang na sa ganon, ang sino mga makarinig ng salita ng Diyos ay maantig ang puso at magkaroon ng pagkakataon na makabalik loob sa Panginoon. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma chapter 10 verse 20, kaya't ang pananampalataya ay nagbubuhat sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos kung may mangaral patungkol kay Kristo. Hallelujah! Kaya sa magang ito ay tunay na ang salita ng Panginoon ay ating mapag-aralan upang ang mga salita na ito ng Diyos ay siyang magtutulak sa atin, palapit sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos at tunahin nga sa mga ito. Buksan natin ating banal na kasulatan sa aklat ng Lucas. Lucas chapter 16 beginning verse 19 hanggang verse 31. Lucas chapter 16 beginning verse 19 hanggang 31. Pero bago natin basahin ito, nais ko mo lang muna na ipaalala, katapusan na ngayon ng October. Bukas ay November 1 na. At katulad ng mga nakaugalian, maraming tao ang pumupunta sa libingan. Maraming tao ang pumupunta sa sementeryo upang dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay, sapagkat minsan isang taon ay binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga tao na alalahanin ang mga mahal sa buhay na namatay na. Pero nakakalungkot, ngayon yata ay bawal na pumunta sa sementeryo hanggang ados, no? Dahil iniiwasan ang pagkakumpul-kumpul ng mga tao. So, ako'y nanampalataya na maraming taong pumupunta noong nakarang araw pa, sapagkat ayaw ng ating gobyerno na magkakumpul-kumpul ang mga tao upang sa ganun maiwasan ang mga bagay na dapat iwasan. So dito sa babasahin natin, kadalasan talaga na ang salita ng Diyos dito sa aklat chapter 16, aklat ng Lucas chapter 16, 19 to 31, ay binabasa ito tuwing araw ng mga patay, no? Upang alalahanin ang mga mahal nating sa buhay na namatay na. So ngayong umaga, basahin natin aklat ng Lucas chapter 19 at chapter 16 beginning verse 19. Ang sabi dito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, dumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila
sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhit ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Tayo sandali ang iyong buko at ipanalangin natin ang salita ng Diyos na ating binasa. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa pamamatnubay ng iyong banal na Espiritu, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga, Panginoon, na hinihingi ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Sapagkat, Panginoon, hindi namin nakakalimutan ang sinabi mo, Panginoong Hesus, apart from you, we can do nothing. Kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon, ay wala kami magagawa. Kaya, Panginoon, sa oras na hayaan mo ang iyong banal na Espiritu patuloy na manahan sa aming puso, sa aming buhay, upang ang mga salita mo, aming pagbubulayan ngayong umaga, ay tunay nadadaloy ang kapangyarihan mo, upang ang salitang ito, Panginoon, ay magbago ng aming buhay. Salamat, Ama, at sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood sa bidyong ito. Ama, dinadalangin ko, O Diyos, ano man ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, patuloy kong dinadalangin, hallelujah, sa lahat ng tao, Panginoon, ano man ang kanilang karamdaman, Lord, pairalin mo po, Panginoon, ang iyong kahabagan. Iunat mo, Lord, ang iyong makapangyarihang kamay at patuloy mong pagalingin, Panginoon, ang mayroong mga karamdaman. Patuloy mong bigyan, Panginoon, ng kalawagan ang mga sinisikil. Patuloy mong bigyan, Lord, ng kaaliwan ang mga namimigati, Panginoon. Lord, dinadalangin ko sa umagang ito, Panginoon, partikular, Panginoon, sa buhay ng aking pastora, si Pastora Elina, O God, Salazar. Lord, in the name of Jesus, O God, hallelujah, patuloy, Panginoon, ikaw ang magpala sa kanya. Patuloy mo, Panginoon, tugunin ang kanyang mga panalangin. Ano man ang kanyang mga karaingan, Panginoon, patuloy mo po katagpuin, O Diyos. At patuloy, Panginoon, ikaw rin, Panginoon, na patuloy na humipo, Panginoon, sa anumang mga bagay sa kanyang mata, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O Lord, release your healing power. Release your healing power, touch, O God. Hallelujah. Pagalingin mo po, Panginoon. Hallelujah. Si Pastora Elina sa kanyang mata, Panginoon, na nagkaroon operasyon. Lord, in Jesus' mighty name, let your divine healing flow in her body right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa oras na ito, nararamdaman ko, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Believe and you shall receive. By the stripe of Jesus, we are healed.
Panginoon, lahat, Panginoon, mga kapatiran, sa Gonzales chapter, Lord, in the name of Jesus, anuman, Panginoon, ang kailangang naramdaman, let your divine healing, Lord, flow in their body right now in the name of Jesus. Sa buhay, Panginoon, ni Pastor Jensen, sa buhay ni Sister Sini Pantalion, sa buhay, Panginoon, sa buhay ni Pastora Maris, Panginoon, sa buhay ni Brother Angie, sa buhay, Panginoon, ni Sister Alice Gonzales, sa buhay ni Sister Daphne, sa buhay ni Sister Mira Binoca, sa buhay, Panginoon, ni Brother Jonel, ni Brother Cheng, sa buhay ni Paranggrande at buhay ni Jolene, Panginoon, hallelujah, sa buhay ni Sister Miriam at sa kanyang mga anak, sa buhay ni Brother Ipler, sa buhay, Panginoon, Sister Sini Navarro, Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob sa kanila, Panginoon. Anuman ang kanilang mga kahilingan, in the name of Jesus, hallelujah, paduloy mong padaluyin, Panginoon, ang katugunan sa kanilang pangangailangan. Ganun din, Panginoon, kay Brother Dani Asidira, kay Brother Piring, Panginoon, kay Edgar M. Gen, Lord, Pastor Nan Stokop, at sa lahat ng aming mga kilala, Tordesillas family, etc., Guanico family. Lord, hallelujah, hayaan mo, Panginoon, na patuloy, Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang kumatagpo sa lahat ng mga kailangan ng iyong anak. Maging ang mga tao, Panginoon, na manood sa video ito, anuman ang kanilang mga naranasan sa buhay, anuman po, Panginoon, ang kanilang naramdaman, hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng katugunan mula sa iyo, ang siyang nilang matatanggap, Panginoon, in the name of Jesus. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Lord, kasama na kami, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming kasalanan, upang malaya kaming makalapit sa iyo, at ang kapangyarihan mo malayang makadaloy sa aming mga buhay. Salamat, Ama, at sa oras nito, Panginoon, inaangkin ko, Panginoon, na ang panalangin ko sa kanila ay binigyan mo ng katugunan. Maraming salamat, Ama. Salamat po, dinadangin ko rin aking buong pamilya, sa aking mga anak, kay Marvin, kanyang pamilya, kay Marian, sa kanyang pamilya, kay Joseph, sa kanyang pamilya, lalo na kay Jeff, sa ibang mansa, Lord, hallelujah, sa lahat na aking mga manugang, kapatid ko at asawa ko, Panginoon, Lord, in Jesus' mighty name, let your delivering power, let your divine healing flow in our body right now, in the name of Jesus. Thank you, Lord. At sa oras ito, Panginoon, sinisilyuhan ko po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ang aming kagalingan, kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay sa pangapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa oras na ito, ang sabi rito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sa kanang sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tagtad ng sugat na nakulpasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidala ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling na Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin, pagtibayin natin ang katuruan patungkol sa kaligtasan. Pagtibayin natin ang katuruan patungkol sa kaligtasan. At dito makikita natin na inilarawan ng ating Panginoon Kristo ang isang talinhaga na kung saan ang sabi nga ng iba ay parabula lamang ito, no? Kasabihan lang. At tunay na sabi ng ibang mga sikta, hindi naman ito raw totoo.
Subalit hindi natin pwedeng baliwalain sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan. At sumagang ito, pagbulay-bulayin natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. So marami ang nabubuhay sa mundong ito, kasama na tayo. Nang bawat isa ay mayroong direksyon ng buhay. Madalas kong marinig sa mga kapatiran nating mga mananampalataya na sinasabi nila, kaya lamang nagkaroon ng direksyon ng buhay nila noong sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, purihin ng Panginoon, totoo po yun. Kaya nga lang, paano yung mga hindi sumampalataya? Wala bang direksyon ng buhay nila? Mayroon din. Kaya lamang mayroon dalawang direksyon. Una, direksyon patungo sa kaligtasan, at pangalawa, direksyon patungo sa kaparusahan. At dito ay isinlarawan ng buhay ni Lazaro at ng mayaman ang dalawang direksyon na iyon. So ngayong umaga, alamin muna natin ang katotohanan patungkol sa impyerno. No? Maraming nasusulat sa Biblia ang patungkol sa impyerno na ang sinasabi nga ng Panginoon Kristo sa aklat ng Marcos 9, magmula sa talatang 42, na sinasabi doon, kung ang mga kamay mo ang nagiging siyang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay nang sa buo naman ang iyong katawan na mahulog sa impyerno, at dooy may mga uod na hindi mamatay-matay. Kung ang iyong mata ang naging dahilan kung bakit mapunta ka sa impyerno, mabuti pang dukitin mo ang iyong mata. Mabuti pang mapunta ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa buo ang iyong katawan na mapunta sa impyerno. Kaya sinasabi na Panginoon Kristo, anumang bahagi ng ating katawan na siyang naging dahilan kung bakit tayo mapapahamak, ay mainam pang putulin na yan. Mas mabuti pang kulang ka sa kamay, kulang ka sa paa, kulang ka sa mata, na mapunta ka naman sa langit, kaysa buong katawan mo na mapunta ka sa impyerno. So dito, talagang ang impyerno ay may katotohanan. Pasensya lang sapagkat mayroong mga sikta na hindi naniniwala sa impyerno. Nang sabi nila, ang impyerno na sinasabi sa Biblia ay hindi naman apoy ito na nakakatakot, kundi ito ay libingan. Libingan. Nais kong linawin ang salitang Hades. Ang salitang Hades ay ginagamit paminsan, ginagamit din sa libingan. At ang salitang Hades ay ginagamit din sa impyerno, na kung saan ang impyerno ay libingan ng mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napupunta sila sa impyerno dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa. At dapat matanim sa ating isip na ang tao ay mayroong dalawang buhay. Buhay dito sa lupa, at pagkatapos na tayo mamatay sa ating katawang lupa, ay mayroon pang isang buhay na naghihintay sa atin sa kabilang buhay. At iyan ay walang iba kundi ang ating buhay espiritual. Yun ang ating kaluluwa, na kung saan bagamat mamamatay ang katawang ito, pero yung ating kaluluwa ay mapunta naman sa kaparusahan. At nakita natin sa buhay ng mayaman, ang mayaman ay nilibing at namatay. Namatay at nilibing, at nasumpungan niya ang kanyang sarili, na siya ay nagdurusa sa Hades, sa apoy na hindi mamamatay. Kaya humingi siya ng pabor kay Amang Abraham, nang sabi niya, utusan mo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri upang mapatakan ang kanyang dila, sapagkat naghihirap siya sa apoy na iyon. So dito makikita natin
ang senaryo ng binabasa natin na talagang mayroong kaparusahan. Pasensya na rin sa hindi naniwala sa impyerno, no? Kapag nagkataon na ang pinanawalaan mo ay tama, sabi mo walang impyerno, tabla lang tayo. Pero kung nagkataon na ang nakalagay sa Biblia ay mangyari at ito'y totoo, talo ka sapagkat hindi ka sumampalataya sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. So sa oras ito, nawa, mabago ang isip ng maraming tao. Mabago nawa ang kanilang paniniwala patungkol sa bagay na ito. Ang lahat ng mga nagsasabi, ang lahat ng mga nagtuturo na hindi totoo ang impyerno, mabuksan na ang isip mo. Basahin mo ng totoo ang Biblia. Pag-aralan mo. Huwag kang umasa sa mga tinuro sa inyo ng mga pinuno ng inyong mga relihiyon. Unahin mo ang salita ng Diyos. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, dumating sa punto na ang salita ng Diyos, ang turo ng iyong relihiyon ay magkalaban. Alam mo na kung alin ang pipiliin mo. Ang pipiliin mo ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Hindi ang salita ng pinuno ng iyong relihiyon na nagturo sa iyo. So sa oras na ito, iyan ang katotohanan. Unang katotohanan ay tunay na malaman natin na mayroong dako ng kaparusahan sa lahat ng mga suwael, sa lahat ng mga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Mayroong dako ng kaparusahan sa lahat ng ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Yan ang katotohanan. Ang sabi nga nila, wala raw impyerno. Kung walang dako ng kaparusahan, ay hindi na ako tatalima pa. Hindi na ako susunod sa Panginoon. Dahil alam ko naman na lahat ng tao ay mamamatay. Ang iisipin ko habang nabubuhay lang ako, habang nabubuhay pa ako, ay gawin ko na ang mga bagay na gusto ko. Kasi, pag namatay ka na, hindi mo na magagawa kung ano gusto mo. Pero ang nakakalungkot dito, kaya tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo mamumuhay ng tama sa Kanyang harapan upang huwag tayong humantong sa dako ng pagdurusa. Hallelujah! Purihin ang palakpakan nga natin ng Diyos. Hallelujah! Ito ang dahilan kung bakit natin ipinapangaral ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, laban sa turo ng mga sikta, laban sa turo ng mga reliyon. Kaya kung ikaw ay tunay ka na anak ng Diyos, stand firm in the Word of God. Tumayo ka ng matatag sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng tao ay hindi mo yan mapagkakatiwalaan. Ang salita ng Diyos, ang tunay natin mapagkatiwalaan sapagkat sinasabi ng Panginoon Kristo, Heaven and earth shall pass away, but my word shall remain. Hallelujah! So sa umagang ito, pangalawa nating dapat maintindihan. Una, ang lake of fire ay totoo yun. Ang dagat-dagatang apoy ng impyerno ay totoo batay sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat kang maniwala sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ang nakakalungkot niyan kiniklaim mo Kristiyano ka, pero kung ano sinasabi, kung ano tinuturo ng Panginoong Jesucristo, hindi mo naman sinusunod. Kumakatha, ang bawat isa ay kumakatha ng kanyang sariling katuruan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong bawasan, huwag mong dagdagan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Pangalawa, alamin natin ang katotohanan sa buhay ni Lazaro. Dito sa tagpong ito, madalas na ang mga mahihirap, kapag binasa nila, ay natutuwa sila sapagkat ang sabi nila, kapag mahirap ka pa sila, kapag ikaw pala ay mahirap, mapupunta ka pala sa langit. Kapag ikaw pala ay mahirap, mapupunta ka sa langit.
Kamukha ikan Lazaro, siya ay pulubi. Alam ninyo, alam natin mga kapatid, mga kababayan, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at pagpunta sa kapahamakan sa impyerno ay hindi yan nababatay. Hindi yan nababatay kung mahirap ka o mayaman. Nababatay yan sa buhay ng bawat isa, kung ano ang ginawa niya habang siya ay nabubuhay. Huwag nating isipin na kung ikaw ay pulubi, mapupunta ka sa kaharian ng Diyos. Huwag nating isipin na kung tayo ay mayaman, ay maliit lang ang tsansa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan dito ay walang iba kung ang tao ba habang siya ay nabubuhay, sumusunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Okay. So dito si Lazaro, hindi nabanggit kung ano mga ginawa ni Lazaro. Subalit nakikita natin sa kanyang buhay na sa kabila ng kanyang kalagayan, wala tayong nabasa na siya ay nagreklamo. Wala tayong nabasa na siya ay nagreklamo sa Diyos o kaya inalipusta niya ang Diyos. Wala tayong mababasa. Si Lazaro ay isang larawan ng isang tao na kahit anumang hirap na kanyang danasin ay nananatili na matapat sa Panginoon. Amen. Si Lazaro ay isang huwaran ng isang tao na kahit anuman ang kalagayan niya sa buhay, kahit anuman ang kanyang naranasan, na siya man ay pulubi para mabuhay, ay namumulot lamang ng mumo sa ilalim ng hapag ng mayaman para mabuhay. Subalit wala kang marinig na reklamo sa Diyos. Pinagtiisan niya ang kanyang sitwasyon. Kaya nga kung luluobin ng Panginoon na tayo paraanin sa kahirapan, kung luluobin ng Panginoon na tayo ay makaranas ng mga kapigatian, na mga problema, etc., nawa walang marinig sa atin na pagrereklamo. Dalawang bagay ang dapat natin maintindihan na kapag dumaranas tayo ng mga kahirapan. Una, iyon ay pagsubok sa Diyos. Pagsubok ng Diyos. Ayun ay pagsubok ng Diyos sa ating mga buhay. No? Sapagkat alam ng Panginoon kung paano niya dadalisayin ang kanyang mga anak bago makapasok ng totohanan sa kanyang kaharian. Okay. Pangalawa, kung tayo nagdumaranas ng mga kapigatian, kung tayo dumaranas ng mga sirkumstansya sa buhay na hindi maganda, tingnan natin ang ating buhay. Suriin natin ang ating mga buhay. Baka mayroon tayong nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Baka ang buhay natin ay nananatili pa tayo sa pagsunod sa ating sarili, na sa halip na sundin natin ang makalooban ng Diyos. Baka kaya tayo ay naghihirap, baka tayo ay dumaranas ng mga bagay na hindi maganda, mga sirkumstansya na hindi magandang nangyayari sa buhay, ay dahil binigyan natin ng pagkakataon ang kaaway. Napakialaman niya ang ating buhay. O kaya nahulog tayo sa tukso. Kaya nagkaganon ang ating buhay. Ngayon, kung makita natin na mayroon tayong pagkukulang sa harapan ng Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Manumbalik tayo sa Panginoon. At dapat ang ating puso ay magiging handa lagi sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon, upang nang sa ganon, wala nang makita pang sagabal sa ating buhay. Ano man ang ating maranasan, consider na pagsubok ng Diyos sa buhay natin. Mahirap na dumaranas tayo ng mga pangit na mga sirkumstansya sa buhay.
Nalalaman natin na tayo namumuhay sa kasalanan. Nalalaman natin na tayo ay hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya dapat tayo magsisi, sapagkat hindi kalooban ng Diyos ang kanyang mga anak ay lagi na lang lugmok, o lagi na lang may karamdaman, o lagi na lang mayroong mga bagay na dinaranas na mga kapigatian. Repent! Repent! Yun ang dapat nating gawin. Maraming mga taong mahirap at patuloy naghihirap kasi hindi naman talaga naglilingkod sa Diyos. Pero maraming taong naghihirap dahil iyon ay pagsubok ng Diyos sa kanilang mga buhay. May tao naman naghihirap, dumaranas ng mga kapigatian, lahat ng mga sirkumstansya na hindi maganda. Dahil yun ang bunga ng kasalanan. Napapalo tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kakulangan. Ano ang dapat natin gawin? Manatili tayo maging matapat sa Diyos. Aminin natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang. Aminin natin sa harapan ng Diyos ang ating mga kasalanan. At hindi lamang dapat hahantong sa paghingi ng tawad, kundi magkaroon tayo ng puso. Idalangin natin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng isang pusong tapat na handang sumunod sa iyong kalooban. Handang sumunod sa lahat ng ipinapagawa mo sa akin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At pagkatapos natin magsisi, dapat maintindihan natin na hindi tayo tinawag ng Diyos para parusahan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maghirap. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay managana. Una, managana ang ating espiritual na buhay. Pangalawa, managana ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Ang material na bagay ay hindi masama. Sa lahat ng mga mananampalataya, kailangan natin ng material na bagay sapagkat magiging magaan ang paglingkod sa Diyos kung mayroon tayong mga bagay na dapat kilusin, lalo na ang pinansyal na pangailangan. Kaya hindi masama ang magkakaroon ka ng pinansyal na pangailangan, mga material, upang nang sa ganon ay malubos ang kagalakan natin sa Diyos. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos hindi para parusahan, kundi para pagpalain sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa, ibigay natin sa Diyos ang ating palakpak. Hallelujah! Ano ang dapat natin gawin kapag dumaranas tayo ng ganitong mga kahirapan sa buhay? Ang dapat natin gawin, tayuan natin ang salita ng Diyos. Dapat alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sinasabi roon sa aklat ng Marcos, chapter 16, beginning verse 15 hanggang 18, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng sumasampalataya ay binigyan ko ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. At kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas chapter 9, chapter 10, verse 19. Luke chapter 10, beginning verse 19. Ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, ang lahat ng mga samang espiritu ay suko kapag pinapalayas namin sila sa pangalan mo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, walang makakapinsala sa iyo. Hallelujah! So umagang ito, kung mayroon kang naranasan ng mga bagay sa iyong katawan, huwag kang tumahimik lang. Huwag kang manlulumo. Mayroong kapangyarihan ang Diyos na ibinigay sa iyo. Gamitin mo yan. Hallelujah. Sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin.
O rararababak handaralabasikalaande. Ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi na iyong katawan na nais mong magkaroon ng kagalingan. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah. In Jesus' mighty name, Lord. Panginoon, iunat mo ang iyong makapangyarihan kamay sa bawat katawan ng iyong mga anak. Sa oras na ito, ipatong mo ang iyong makapangyarihan kamay, ang iyong mapagpalang kamay sa katawan ng mayroong karamdaman right now in the name of Jesus. And right now, O God, in Jesus' mighty name, release your healing power. Release your healing power. Receive and you believe and you shall receive. Manampalataya ka sapagkat sinasabi ng Panginoon Kristo, sinasabi ng Biblia, by the stripe of Jesus, we are healed. We are healed. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, tinatayuan namin ang mga salita mo. Kaya, O Diyos, humuhugot kami ng kalakas sa kahabagan mo. Kahabagan mo kaming nagkukulang. Kahabagan mo, Panginoon, at sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na ang kapangyarihan ng iyong kamay, hallelujah, hipuin mo po kami, Panginoon. Ipatong mo sa aming mga katawan ang iyong mga kamay. At padaluyin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Let your divine healing, Lord, flow in our body right now in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ay tunay na kinatagpo mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na mayroong karamdaman. Salamat, Ama. At sa oras ito, ang mayroong karamdaman spiritual, dalangin ko rin po, Panginoon, let your delivering power flow in their mind, in their body, right now, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Because we believe, O God, by your stripe, we are healed. Salamat, Panginoon. At tunay nga po, dalangin ko sa bawat isa. Ano man mga pagsubok sa buhay, ay matuto kaming magtiyaga, matuto kaming magtiis, sapagkat alam mo, Panginoon, ang dapat gawin para sa amin. Maraming salamat, Ama, sa iyong katapatan. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Prapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord, for healing us. Pangalawang katotohanan, at pangatlong katotohanan na dapat nating malaman, ay walang iba dito sa buhay ng isang mayaman. Tunay nga dapat nating malaman na ang buhay dito sa lupa ay walang kasiguruhan. Kayong mga nakikinig sa bidyong ito, nais ipasabi sa inyo ng Panginoon, lais sabihin ng Panginoon sa atin lahat na ang buhay dito sa lupa ay walang kasiguruhan. Walang kasiguruhan. Ano man ang kalagayan mo, mayaman ka man, pagdating sa oras ng iyong kamatayan, ay wala kang pakikinabangan dyan. Maiiwan mo rin yan. Sapagkat lang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, ang sabi doon ng Biblia, it is appointed to man once to die, and after that, the judgment. Minsan tinalaga sa buhay ng isang tao na siya'y mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So dito makikita natin na ang mayaman ay napunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, hindi dahil siya ay mayaman. Hallelujah! Nais natin talakayin, nais nating uriratin ang buhay ng isang mayaman. Ang isang mayaman ay kaya lamang mapupunta sa kaparusahan kapag hindi siya marunong gumamit ng kayamanan, ng pera na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kamukha ng mayaman na ito, kumakain siya ng masasarap marahil na pagkain sa kanyang hapag. Subalit wala tayong nababasa na binigyan na ng pagkain si Lazaro. Si Lazaro ay nagtiyaga na mamulot lamang, na mga mumo na nalaglag.
doon sa hapag ng mayaman. Pero kung mayroong puso ang isang mayaman na ito, na marunong tumulong, marunong kumalinga sa mga mahihirap, ay sana hindi siya mapunta sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Ano man ang gawin natin sa ating kapwa-tao, ay sa Diyos natin ginawa. Ayon doon sa aklat ng Matthew chapter 25. Sa paghuhukom, sa pagharap natin sa Panginoon, tayo magsusulit. Ano man ang gawin natin sa ating kapwa, ipagsusulit natin sa Diyos yan. At dapat nating maalala, dapat matanim sa isip natin ang salita ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Panginoon. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Panginoon. Iyon ay nasusulat sa aklat ng Matthew chapter 5, ang Sermon of the Mount, ang pangangaral ng ating Panginoon Kristo sa bundok ng mga Olibo. Kasama yan nun sa sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. At pagdating sa Matthew chapter 25, mababasa natin doon sa paghuhukom, ang lahat ng tao ay harap sa Panginoon. At sa pagharap sa Panginoon, dalawang direksyon ng buhay ang kanilang tatahakin. Kung tayo ay naglingkod sa Diyos, mapupunta tayo sa kaharian ng Panginoon. Pero kung tayo hindi naglingkod, mapupunta tayo doon sa kaparusahan ng walang hanggan. Kasama ng mga demonyo, kasama ni Satanas. Ang impyerno ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao, kundi nilikha ng Diyos yan para sa mga anghel na nagrebelde sa Kanya, sa pangunguna ni Satanas. Ngayon, sa kabila ng impyerno ay dinilikha para sa mga tao, masasama tayo kay Satanas kapag ang kalooban ng Diablo ang maghari sa ating buhay. At alam natin kung anong kalooban ng Diyos at alam natin kung anong kalooban ng Diablo. Isang bagay lang ang dapat nating malaman sa ating buhay. 200 ang sabi nga sa Matthew chapter 7, beginning verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang daan tungo sa kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa buhay. Subalit, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon. Subalit, ang pumapasok sa makipot ng pintuan ay kakaunti lang ang nakakasumpong noon. Kaya kung nais natin na magkaroon ng tamang direksyon ang buhay natin, direksyon na patungo sa kaligtasan, wala tayong ibang gagawin kundi manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Madalas kong sinasabi na kung tayo ay nais nating magkaroon ng kaligtasan, kay Jesucristo tayo manampalataya, at kung ano ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo, susundin natin iyon sapagkat iyon ang kalooban ng Ama. Noong nakaraan natin pagpahayag na salita ng Diyos, na ituro ko na yan. Si Kristo lamang ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigyan ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao. Kaya kung gusto nating maligtas, huwag tayong kumiling sa mga itinuturo ng mga sikta, sa mga itinuturo ng mga reliyon. Ang sabi doon sa aklat ng Kawikaan, chapter 4, beginning verse 20 hanggang 22. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Aking anak, salitay kung pagpagingan mo mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim.
Sapagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. Ang sabi doon, pakinig natin ay ikiling natin sa sinasabi ng Diyos. Pero nakakalungkot, madalas at katotohanan sa lahat ng mga sikta ng pananampalataya, kadalasan ang tinga ng mga tao ay nakakiling sa mga itinuturo na mga pundador ng mga sikta. Ang utos ng Diyos, ikiling natin ang ating mga pakinig sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ngayon, kung gusto natin mapunta sa kaharian ng Diyos, manampalataya tayo kay Jesucristo. Sa pangalang direksyon ng buhay, ano ba ang dapat gawin para mapunta sa impyerno? Yan ang malaking katanungan. Ano ang dapat gawin para mapunta sa impyerno? Para mapunta ka sa kaharian ng Diyos, una, manampalataya tayo kay Jesucristo at sumunod sa kalooban ng Ama, sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. Napakaraming dapat gawin. Manampalataya. Sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa mga utos ng Diyos. At hindi naman mahirap sundin ang mga utos ng Diyos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko ang tanong, ano ang dapat gawin para mapunta sa impyerno? Ang sagot diyan, wala ka nang dapat gawin. Para mapunta ang tao sa impyerno, wala nang dapat gawin ang tao. Sapagkat ang tao ay nagtataglay ng kasalanan. Kahit ano ang gawin ng tao na pagpapakabuti, kahit anong gawin niyang, kahit naglilingkod siya sa Diyos, etc. Kung hindi niya totohanan tinanggap si Jesucristo sa kanyang puso at buhay, wala siyang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At kapag nananampalataya ka na, doon lamang magsisimula ang gawa, dahil ang mga gawa ay bunga ng pananampalataya. Ang tao ay mapupunta sa impyerno, hindi dahil sa kanyang mga ginawa, kundi lahat ng tao ay nakatakda na, nahatulan na mapupunta sa kapahamakan. Ang lahat ng tao ay nakatakda nang mapunta sa kapahamakan. Yan ang dahilan kung bakit bumaba si Jesucristo sa lupa. Inalay niya ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo para bigyan ng pagkakataon ng tao para maligtas. At ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, kapag hindi ka sumampalataya, wala kang kaligtasan. Wala ka nang dapat gawin. Kahit anong pagsisikap mo na maging mabuti kang tao, hindi sapat ang kabutihan para kang maligtas. Kahit anong gawin mong mabuti, pagsisikap mo para ikaw tanghaling mabuti na tao, kulang at kulang pa rin yan. Kailangan natin si Jesucristo. Magiging katanggap-tanggap lamang ang mabubuting ginawa natin sa cross ng Kalbaryo. Magiging katanggap-tanggap lamang ang mabubuting ginagawa natin sa harapan ng Diyos kung unahin natin na magtiwala kay Jesucristo. Sapagkat hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo ang umako sa lahat ng ating kasalanan. Kaya malaya na tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya nga sumusunod tayo sa Diyos dahil pinatawad na ng Panginoon ang lahat ating kasalanan. Kailan nangyari? Nung tayo sumampalataya. Nung tayo sumampalataya sa Panginoon. At ang pananampalatayang iyan ang nagtulak sa atin at nagbigay ng lakas sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, wala nang dapat gawin ang mga tao para mapunta sa impyerno. Kaya makita natin sa kapanahunan
Marami ang mga nagkukunwaring naglilingkod sa Diyos, subalit namumuhay naman sa likas na hilig ng laman. Namumuhay naman sa likas na pita ng laman. Huwag tayong mananampalataya. Marami ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang sinasabi, manampalataya ka lang, maliligtas ka, wala ka nang dapat gawin. Kaya nga sinabi ko, para mapunta ka sa impyerno, wala ka nang dapat gawin. Kapag ang patunayan natin sa magitan ng ating mga gawa, ang ating pananampalataya. Ang mga pananampalatayang walang gawa ay baog. Kaya dapat magising tayo sa ating buhay. Ano man ang mga bagay na nagagawa natin na hindi pinahihintulutan ng salita ng Diyos, yan ay kasalanan. Kaya suriin natin ang lahat ng bagay at dapat mamuhay tayo na mayroong kaayusan sa harapan ng Diyos. Tingnan natin ang aklat ng Roma chapter 6. Ito ang dapat natin gawin para huwag tayo mapunta sa kapahamakan. Roma chapter 6, beginning verse 12 hanggang 14. Okay. Ang sabi dito sa Roma chapter 6, beginning verse 12 hanggang 14, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na tayo maalipin ng masamang pita nito. Sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Kristo na Panginoon at tagapagligtas, hindi automatic na hindi ka makagawa ng kasalanan. Makinig po tayong mabuti. May mga instruksyon ang Biblia dyan na dapat nating gawin. Hindi ko mo tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magiging kampante ka na. Kamukha na mga itinuturo ng ibang mga relihiyon dyan. Kailangan lang tanggapin mo si Kristo pagkatapos wala ka nang gagawin. Sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon Kristo, sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Kristo, pagkatapos nating manampalataya, pagkatapos natin pinagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon, ang resulta niyan ay kaligtasan. Kaligtasan. Automatic, ligtas ka. Subalit, ang kaligtasan na yan ay dapat manatili sa ating buhay. Sapagkat, kung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pagkatapos namumuhay ka naman sa kasalanan, baliwala, hindi totoo na tinanggap mo si Kristo. Ang totoong tumanggap kay Kristo ay nagkakaroon ng hangarin sa puso na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya may instruction si Apostol Pablo dito sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Utos yan. Huwag na nating paghariin ang kasalanan sa ating katawan. Alinmang bahagi ng ating katawan ay huwag natin paghariin ang kasalanan. Sa verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at hihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yaman kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ang dapat nating maintindihan. Mga kapatid, mga kababayan, ano man mga bagay
na kasalanan na alam natin na hindi pa natin na itatakwil. Kaya hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos. Kasi mayroong kasalanan dyan na hindi pa natin mayroong kasalanan dyan na naghahari pa sa buhay natin. Bakit nasasabi natin na kasalanan naghahari pa? Naghahari lamang ang kasalanan sa buhay natin kapag ang utos ng Diyos ay hindi natin sinusunod. Nangigibabaw ang kagustuhan ng ating mga sarili. Nangigibabaw ang sarili nating katuwiran. Nangigibabaw ang sarili nating kagustuhan. Kaya hindi natin nasusunod ang kagustuhan ng Diyos. Iyon ang dapat nating gawin. Maraming dapat gawin para mapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mamuhay tayo sa katuwiran, mamuhay tayo sa kabanalan. Huwag nating hayaan na alinmang bahagi ng ating katawan ay mapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay matanim sa isip ng iyong mga anak, Panginoon. At sa oras ito, nawa magkaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na anuman, Panginoon, ang mga kahinaan ng mga kapatid, ang kahinaan ng bawat isa sa amin, mapagtagumpayan ng bawat isa, Panginoon. Ama, maraming salamat. In the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. So dito, tunghayan muna natin, napakahalaga ang sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sinasabi ng Roma chapter 2. Okay. Roma chapter 2 beginning verse 25. Ang sabi dito, ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hiningi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya kayo mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli. Sapagkat tumutupad sila sa kautusan, datapwat kayong may kautusang nasusulat ay lumalabag naman dito. Sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao, dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso. Nabago ng puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Ang tunay na mga Hudyo o ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi lamang yung mga Hudyo, kundi ang tunay na mga Hudyo ay yung taong nabago na ang puso at kalooban. Siya ang tunay na Hudyo. Bagamat tayong mga hintil na dati ay hindi saklaw ng kautusan, ang kautusan ay binigay sa mga Hudyo. Pero ngayon ay itinuring tayo ng Diyos na kanyang mga anak dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo, wala nang pagkakaiba ang mga hintil. Ang lahat ay isa kay Kristo Jesus. Ang tunay na mga anak ng Diyos o ang tunay na mga Hudyo ay hindi ang taong Hudyo ang kanyang mga magulang, kundi ang tunay na Hudyo ay yung taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! So, tunay nga na sa ating binabasa, ito ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ang mga binabasa natin, yan ang mga bagay na ipinagagawa natin sa atin ng Diyos. Huwag natin ipailalim ang ating bahagi ng katawan sa kasalanan, kundi sikapin natin magtagumpay laban sa kasalanan. So ngayon, bukas ay
undas. Nawa sa mga taong nanonood, nawa sa mga taong hindi pa lubos nakakilala sa Panginoon, maintindihan natin. Kasi kaya tayo hindi nagbabago ng buhay. Umaasa tayo na kapag tayo ay namatay, ay pwede naman tayong idalangin ng ating mga mahal sa buhay. Nagkakamali po tayo. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi yan matatamo kung ikaw ay patay ka na. Dapat buhay ka pa. Manampalataya ka na sa Panginoon Kristo. Para na sa noon, ano man ang mangyari sa buhay, nakakasigurado ka ng kaligtasan. Huwag tayong maniwala sa mga katuruan na ating narinig sa ating mga relihiyon na kapag ipinagdasal ang isang tao, ay mahahango pa siya sa impyerno. Kapag ipinagdasal ang isang tao, mahahango pa siya sa purgatorio at magkaroon pa ng pagkakataong maligtas. Nagkakamali po tayo. Sapagkat bali-baliktarin mo man ang Biblia, wala kang makitang purgatorio. Dalawa lamang ang patutungan ng tao. Sa kaharian ng Diyos o kaya'y sa kaparusahang walang hanggan. At ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ngayon nabubuhay pa tayo. Ngayon buhay pa tayo. Kinakailangan umakto na tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon kung gusto mong mapahamak, kung gusto mong mapunta sa impyerno, wala kang dapat gawin. Sundin mo lang ang gusto ng katawan mo. Sundin mo lang ang gusto ng isip mo. Sundin mo lang lahat ng hilig mo. Wala kang dapat gawin. Sapagkat ang tao, dahil kay Adan at kay Eva, nagkasala sila. Ang tao ay likas na sa taong makasalanan. Ayon sa Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya ang lahat ng tao ay nakatakda sa kapamakan. Subalit purihin ang Diyos sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos sa isang tao, sa mga tao, sabi niya sa aklat ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya kanyang buktong na anak upang sino mas kayo sumampalataya ay magpahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagdating sa verse 17, John chapter 17, basahin natin. John chapter 3, verse 17, ang sabi doon, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. So dito pa lang sa lupa, huwag ka na mag-isip kung tayo ay kukuhanin na ng Panginoon. Sapagkat nakasulat sa aklat ng mga gawa. Chapter 17, verse 26. Mula sa isa ay nilikha ng Diyos ang lahat ng lahi sa buong sanlibutan at tinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hanggangan. Ang bawat tao ay mayroong hanggangan. Subalit pagdating ng hangganan ng ating buhay, paano ka nakakasiguro ng kaligtasan? Umaasa ka sa mga panalangin? Huwag ka nang umasa, sapagkat ang taong napunta sa impyerno kahit kailan hindi na magkaroon ng pagkataong maligtas pa. Habang buhay na siya naroon, walang hanggang kaparusahan. Subalit ang mga nanampalataya sa Panginoon Kristo, mapupunta sa kaharian ng Diyos sa walang hanggang buhay. Iyon ang dalawang direksyon na paroroonan ng mga tao. At sinasabi ng Biblia, kung hindi tayo manampalataya sa ating Panginoon Kristo, kung hindi tayo tatalima sa kalooban ng Diyos,
nandito pa tayo, buhay pa tayo, ay nahatulan na tayo. Ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Panginoon Kristo ay nahatulan na ng kaparusahan. Subalit, ang mga nanampalataya sa Panginoon ay hindi nadarako sa paghatol, sapagkat sila ay iniligtas na ng Panginoon. Amen! Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Kaya tayo mga nanonood ng bidyong ito, kaya tayo nanonood sa bidyong ito, mga mananampalataya man o hindi mananampalataya, sa mga hindi mananampalataya, nawa mabuksan ang ating kaisipan na ang kaligtasan ay hindi magaganap kung ikaw'y patay ka na. Ang kaligtasan dapat maganap habang buhay ka pa, upang anumang oras kuhanin tayo ng Diyos, nakakasiguro tayo na tayo mapupunta sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At sa mga sumasampalataya, kung hindi paganap ang ating mga gawa, dumalangin tayo sa Diyos na lahat ng mga bagay ay magawa natin. Ang lahat na mga pinagagawa ng Diyos sa atin, upang nang sa ganon ay makalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang Diyos at nawa pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo at darako tayo sa panalangin. Sweet po. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayong lahat na nanonood sa bidyong ito, ano man ang ating pangangailangan, sagana ang ating mga sarili, ay wala tayong magagawa. Subalit ang Diyos ay mayroong magagawa sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, lumapit tayo sa Panginoon. Habang inaawit natin to, kaya natin ang ating puso ay papalapit sa Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, ay
baptisamo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ama, maraming salamat. At sa oras ito, Panginoon, ay tunay, Lord, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Nawa ang salita mo itong Panginoon ay tunay na huhubog sa aming puso upang kami, Panginoon, ay lalong tumatag ang aming pananampalataya. Salamat, Ama. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So mga ito'y darako tayo sa Holy Communion. Kayong mga nasa bahay, lahat ng mga kapatiran na mayroong nahahanda sa Holy Communion na ito, ay tunay na makisabay tayo rito. Sapagkat napakahalaga nito, ang gawain na ito'y nagpapahayag ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hallelujah. Itaas natin ang tinapay na ito, kayong nasa tahanan, nanood sa bidyong ito. Kahit kayong malayo, kayang-kayang kayong abutin ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat wala namang imposible sa Diyos. Itaas natin ang tinapay na ito at ipanalangin natin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, at nawa ang mga katuruan na aming narinig ay magbibigay, makakapukaw sa aming puso upang kami, Panginoon, maglilingkod ng katotohanan sa iyong harapan. Maraming salamat, Ama, at darako kami, Panginoon, sa pag-aalala ng kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, tunay nga po sa magang ito, ang tinapay na ito, Lord, ang hostya na ito, ay sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pagtaas namin ito, Panginoon, ay tunay na pinahalagahan namin ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. At sa pagitan ng dugo na aming Panginoon na nabuhos sa krus sa Kalbaryo, ay nalinis kami sa lahat ng aming kasalanan. Ama, basbasan mo po ang tinapay na ito, na sa pagkain namin ito, Lord, ay dumaloy sa aming pananampalataya ang kagalingan sa lahat ng karamdaman. Nawa, Panginoon, ang makisabay sa komunyon na ito. Hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong kagalingan, ng pagpapagaling, ang siyang luminis sa lahat ng aming mga karamdaman sa katawan. Sapagkat nanampalataya kami sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, kami ay nagsisigaling. Lord, maraming salamat. We believe, O God. We believe, and I receive my healing. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Panginoon, ang Diyos na ito na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Kristo. Itinataas namin ito sa iyo, Panginoon, at dinadalangin, Lord, na basbasan mo po ito upang sa pag-inom namin ito ay patuloy na luminis kami sa lahat ng aming kasalanan. Salamat, Ama. Salamat. Ang ginagawa namin ito, Panginoon, na pag-participate sa komunyon na ito ay nangahulugan ito ng aming pakipag-isa sa Panginoon. Salamat, Ama. In the name of Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa umagang ito, panibagong kalakasan, panibagong kalusugan, panibagong pagpapala. Salamat, Ama. Nawa na pagpala ang puso mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe. At nawa, Panginoon, pagpalain mo bawat anak mo na nakinig ng mensahe upang nagsunod Diyos ay makalakad ang bawat isa sa iyong kalooban. Ngayong umaga na ito, Panginoon, binibigkas ko ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Binibigkas ko ang kagalingan. Binibigkas ko ang buhay na walang hanggan. At Lord, binibigkas ko, Lord, ang katagumpayan. In the name of Jesus, Amen. Thank you, Lord. To God be the glory.